Hi mga ka-vlog! It's me, Colino Vipisautas, kasama ang aking mga tropa, The Cool Kids. Yes! And for today's episode, ay tatalakayin natin ang mga nangyari after pandemic. Mga na-discover noong pandemic kasi alam mo naman yung mga tao noong pandemic, ang dami nilang na-explore, kagaya na lamang ng mga pagkain, lifestyle, at marami pang iba. Alam naman siguro natin na lahat tayo ay naapektuhan noong pandemic, di ba? Diba? Yes, diba? Very true. So sa episode na to, tatalakayin natin ang mga bagay na nangyari nga after pandemic. At kung nakikita ninyo, kami ay naka-PE pa lang para maipakita namin sa inyo kung gaano kami ka-multitasker as a student. We are the student/vlogger! Okay, bye! Isa sa nauso pagkatapos ng pandemic ay ang dessert na Graham Bar. Ang dessert na ito isang matamis at may layers ng Graham Bar, mango puree, at cream. Naging popular ito dahil ito ay madaling iprepara at ito ay uso sa mga pagtitipon. Alam nyo ba, kapag kakantin kami, bumibili kami ng Graham Bar. Napakasarap talaga ng Graham Bar. Grabe naman talaga yung mango. Napaka fresh. Ito ay refreshing. Masarap na pagkain kapag tayo ay Kung gusto niyo bumili ng Graham Bar, ang karaniwan ko nabibili ay nasa presyong 25 pesos. Pero kung gusto niyo bumili ng malaking Graham Bar, kasi nasasarapan talaga kayo sa lasa nun, mayroon kayo mabibiling 35 o 45 pesos. Karaniwan sa Graham Bar, nakalagay siya sa isang foil. Tapos nilalagay siya sa cooler para manatiling malamig. Tapos para kapag binili mo na siya, kakainin mo na siya, manatiling matamis at saka fresh yung kinakain mo. Talagang napakamasarap! Hi mga ka-vlog! Nagbabalik ulit kami para pag-usapan ang mga umusbong na trends noong post-pandemic kasama ang aking mga tropa! Simulan na natin! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa sa mga sumikat noong post-pandemic at ito ang kangkong chips. Ang kangkong chips ay na-discover ni Josh Mojica. Tama! Yung palaging galit sa TikTok na ganito yung mukha. Ang kangkong chips ay galing siya sa gulay. Yes, yung kangkong na pangkaraniwang niluluto ng mga Pilipino, ito ay uso sa atin. At pwede itong lutuin sa deep fry, pwede din itong lutuin sa oven. Sa tingin ko, hindi pa naman ako nakakatikim nito, pero marami ang bumibili dahil nga masarap at sa ating kalusugan. Healthy ang kangkong chips dahil ito nga ay gulay at green leafy leaves. Ngayon naman ay pumunta naman tayo sa plant-based na karne. Ang plant-based na karne ay hindi naman talaga siya totoong karne. Kaya nga plant-based dahil ginagaya nito ang lasa ng karne. Ito ay nakakatulong sa kalusugan at sa kalikasan dahil hindi na kailangan pumatay ng mga iba't ibang hayop para lang matustusan yung mga karne na kinakain ng mga tao. Bale, uso ito sa vegetarian, uso ito sa mga health-conscious na people dahil ito ay nakakatulong sa kalusugan. Isa sa umusbong habang pandemya at pagkatapos ng pandemya ay ang kultura ng pagtatrabaho mula sa bahay. Ang setup na ito ay kung saan ang mga empleyado ay nagtatrabaho mula sa kanilang mga bahay. Gamit ang syempre kanilang mga internet, digital tools. Karaniwan na ito sa mga industriya ngayon. Kasi sino ba namang hindi sasang-ayon sa setup na ito? Magtatrabaho ka sa sarili mong bahay. Hindi ka na mag-aalala kung malilate ka ba o hindi. Kung meron ka bang naiwan na gamit sa iyong bahay, hindi ka na magmamadali na mag-commute o mag-drive pa uwi para makuha lang ang gamit na iyon. Hindi ka na mag-aalala na kung mayroon kang gagawin, hirap kang kumilos kasi may mga ibang tao. Iba na ito sa kulturang pagtatrabaho mula sa bahay kasi
komportable ka sa iyong environment, sa iyong kapaligiran na magtrabaho. Kaya, maraming sumasang-ayon sa setup na ito. At isa naman sa umusbong ang online selling or ang pagbibenta online. Maraming mga plataforma na umusbong kagaya lamang ng pagbibenta sa TikTok, Shopee, Lazada at marami pa. Maraming plataforma na ginagamit ang mga tao kung saan ay nagbibenta sila online at isi-ship lamang nila ito kung saan lugar man ang bumili. Naging uso ito sa lahat, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho sa opisina para hindi na sila lumabas ng bahay. Karaniwan naman ang pagbabayad ay tinatawag na COD or cash on delivery. Ang cash on delivery ay tsaka ka lang magbabayad kapag dumating na yung produkto na in-order mo online. At karamihan naman ay nagbabayad sa pamamagitan ng tinatawag na mga online e-money wallet kagaya ng GCash, Paymaya at iba pang mga plataforma sa pagbabayad online. Mental health awareness and self-care. Alam nyo ba na mas umusbong ito noong panahon ng pandemya? Dahil tayo ay nagkaroon ng isolation at tayo ay napalayo o tumigil ang ating pakikipag-socialize sa ating kapwa. Kaya naman, napakahalaga nito sa atin. Bakit nga ba ito mahalaga? Una, mahalaga ito dahil sa pang-araw-araw natin nagagawin sa ating buhay, kinakailangan na ang ating utak at ang ating damdamin o ating mga emosyon ay nakakompose. Pangalawa, mahalaga ito dahil tayo ay nakatira sa mundong ito. At ang mundong ito ay puno ng mga pagsubok. Alam naman natin yon. Kaya kailangan nating mapangalagaan ito. Bakit nga ba kailangan nating mapangalagaan ito? Dahil ang halimbawa nito ay noong pandemya, maraming kabataan ang nagkikitil sa kanilang buhay o kumitil sa kanilang buhay. Dahil sila ay depressed o hindi nila naiintindihan ang kanilang nararamdaman. At wala silang mapapagsabihan sapagkat nga tayo ay naka-isolate noon. Kaya naman napakahalaga nito na tayo ay magkaroon ng mental health awareness and self-care. Ito yung tipo na dahil ang halimbawa nito ay nakalimutan noon. Napakamasarap!